Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang laban ni Marshall, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So nitong Miyerkules nga lamang po ay agaw eksena sa SEA Games ang napaka-impresibong panalo via knockout ng ating pambato na si Yumir Marshall sa naging laban niya sa semifinals kontra sa Vietnamese fighter na siyang dahilan kung bakit may pagkakataon siya ngayong maiuwi ang kanyang ikalimang gintong medalya sa SEA Games. At mamaya na nga po magaganap ang gold medal match niya kontra sa Indonesian fighter na si Muskita Michael Robert. Mas matangkad po ito dahil may height itong 6'1" kumpara kay Marshall na 5'11" lamang. Bukod dyan ay mas bata din ito ng 6 na taon dahil may edad pa lamang itong 24 anyos. Pero sa kabila nga po ng dehado ang Indonesian fighter nang dahil sa di hamak na mas malakas at lamang sa experience si Marshall, ay aminado po ang ating pambato na hindi niya pwedeng ilagay sa kamay ng mga hurado ang desisyon ng kanilang magiging sagupaan mamaya. Paliwanag ni Marshall na dahil umano sa mga hindi kanais-nais na mga pangyayari ngayon sa Thailand, kung saan napakadaming Pinoy boxers ang siyang ninakawan ng panalo ng mga hurado, kaya naman hindi daw siya pwedeng umasa sa panalo via decision ng mga judges. Kailangan niya daw ng klarado at malinis na panalo, at yun daw talaga ang gagawin niya. Sa madaling salita ay going for the knockout talaga siya mamaya, kaya suportahan po natin si Marshall. Sa kabilang banda naman mga idol ay naganap na nga po ang official and final weigh-in para sa bigating sagupaan sa pagitan ng YouTuber boxer Jake Paul at ng former Unified Heavyweight Champion Anthony Joshua. Tumimbang po si Jake Paul ng 216.6 pounds, habang si Joshua naman ay 243.4 pounds. At dahil pasok ang kanilang mga timbang sa napagkasunduan na 245 pound limit, kaya naman tuloy na ang kanilang sagupaan bukas sa Miami, Florida. Nangako naman si Jake Paul na ito na daw ang pagkakataon niya upang patunayan sa buong mundo na karapat dapat siyang respetuhin bilang isang lehitimong boksingero at napanahon na daw para gulatin ng buong mundo. Habang si Joshua naman ay nanatili lamang na kalmado at sinabing abangan na lang daw natin bukas ang gagawin niya sa komedyanteng si Jake Paul. Samantala, sa latest update nga po ng 122-pound super bantamweight rankings ng The Ring Magazine, ay inilagay nila ang former Unified World Champion Marlon Tapales sa numero 1 pwesto, sa likod lamang ng kampyon na si Naoya Inoue. Ibig sabihin po niyan ay maliban kay Inoue, ay si Tapales na ang nakikita ng The Ring Magazine bilang number 1 best fighter sa nasabing dibisyon. Kaya naman sa oras na umakyat si Inoue ng featherweight division, ay mangunguna si Tapales sa pagkakataon na mapalaban para sa isang world title belt. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng aros na tinuon. Kamaong nagbabaga, ang sayo ay babaon. Mga Pinoy na ating pambato.